Kasi sa kaming mga Katoliko dati, naniniwala kami na pag mahal na araw, namamatay yung Diyos namin, tapos nabubuhay siya kada Easter Sunday. Nung na-realize ko na, pag namatay si Jesus Christ, sino kaya yung Diyos nun? Nung naiintindihan ko yung Islam sa buhay, nangiyak ako. Nung naiintindihan ko yung Islam sa buhay ko, doon ko na-realize na ito talaga yung faith para sa akin, yung qadar ko. Na mag-Islam ako, so alhamdulillah, and proud ako doon. Pag-aralan ko yung Islam, kung ano ba talaga siya, kung ano yung dulot niya sa akin na kapayapaan, yung binibits niya sa akin bilang babae. Ako kasi yung balik Islam sa pamilya namin. So iba yung struggle ng isang balik Islam kapag yung family mo is hindi sila mga Muslim. Ang makaka-relate sa akin nun is yung mga balik Islam na nararanasan yun na hindi ka tanggap, hindi ka welcome. Muhammad Kana Ilm Clips. Muhammad Kana Ilm Clips. Ito po, may mga bisita po tayo. Meron po tayong mga kasama mga ukhti dito sa Ibus Masjid. Sila po ay mag-share ng kanilang kwento nung sila ay nakapasok sa Islam, no? Inshallah, makakapulutan natin ng aral, no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Mila Gregorio. 39 years old. Dito ako nagsyahada sa Ibus Masjid, Caloocan City, Camarin, Caloocan City, Barangay 178. Dito ako nagsyahada sa bahay ni Amir Armando mga anong taon ba yun? Mga 2010 ata or 11. Yun yung siguro yun, 1 week before kami ikasal sa Islam. Hala, naiiyak ako. Ito yung ayaw ko talaga pag nagtitestimony ako. Kasi naiiyak talaga ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero, oo nga eh. So, alhamdulillah, nung nagsyahada ako, hindi ko pa talaga in-embrace yung Islam that time. Kasi, lang yun eh, parang, oo, mahal ko yung magiging asawa ko. Pero hindi ko pa ganun katanggap yung relihiyong Islam kasi wala pa akong knowledge kung ano ang Islam that time. Pero habang nasa trabaho siya, nagbasa ako ng pamphlets. Tapos nung ko na-realize na, may totoo talaga, parang tama nga naman. Tapos nung nabasa ko doon, kung nung panahon na si Prophet Isa, kasi ang alam ko talaga yung Diyos nun, si Jesus Christ. As Christian, yun talaga yung pinaka-Diyos natin, diba? So sa Islam, Prophet siya. Tapos nung nabasa ko sa pamphlets na, nung namatay si Jesus Christ, kasi sa kaming mga Katoliko dati, naniniwala kami na pag mahal na araw, namamatay yung Diyos namin, tapos nabubuhay siya kada Easter Sunday. Tapos nung na-realize ko na, pag namatay si Jesus Christ, sino kaya yung Diyos nun? Tapos nung nagbasa-basa ako ng pamphlets, doon ko na-realize, ay oo nga, hindi talaga siya Diyos, prophet siya. Tapos nung ko na-realize na, sabi ko, ay sige, try ko kayang i-practice yung Islam. Tapos, di okay na yung nagbabasa-basa ako siya, nagsasala siya, nahayaan ko siya. Bakit? Magsalo ka dyan. Tapos, hindi ko alam kung gaano kahalaga yung sala that time. Pero nung na-realize ko talaga na, ito talaga yung nagkaroon siya ng peace sa akin. Nung naiintindihan ko yung Islam sa buhay, nangiyak ako. Nung naiintindihan ko yung Islam sa buhay ko, doon ko na-realize na, ito talaga yung faith para sa akin, yung qadar ko. Na mag-Islam ako, so alhamdulillah, and proud ako doon na balik Islam ako sa ngayon na. Kasi napag-aralan ko yung Islam, kung ano ba talaga siya, kung ano yung dulot niya sa akin na kapayapaan, yung binibits niya sa akin bilang babae, ako kasi yung balik Islam sa pamilya namin, isa lang. So iba yung struggle ng isang balik Islam kapag yung family mo is hindi sila mga Muslim. So, ang makaka-relate sa akin nun is yung mga balik Islam na nararanasan yun na hindi ka tanggap, hindi ka welcome. So, yun. So, alhamdulillah and Allahu Akbar kasi tanggap na nila ako kung ano relihiyon namin ng asawa ko. So, supportive naman na sila. So, yung mga kapatid ko dito, dalawa lang kami magkapatid ng kuya ko. And real sa aming family. Pero nung nagkaroon ako ng mga kapatirang Muslim dito sa Ibus Masjid, sa Caloocan, so ang dami kong kapatid, ang dami kong ate, ang dami kong kuya. Kung anong mang problema ako, tinutulungan nila ako. So, alhamdulillah, Allahu Akbar. Doon yung testimony ko as balik Islam and proud ako doon. Sa mga balik Islam dyan na nag-i-struggle sila sa faith nila, kapit lang. Kasi ano yan sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano yung gift na choosing ka as maging Islam.
So, as balik Islam, so proud ako and very thankful ako na naging Muslim ako. Ano-ano yung mga pagbabago na naramdaman nyo pagkatapos ninyo mag-shahada? Yung peace nandun, although kahit hindi ako nun practicing kasi hindi ko pa talaga nalaman, hindi ko pa talaga siya as in pinag-aralan kasi once na hindi mo pinag-aralan yung isang relihiyon, hindi mo talaga malalaman kung ano yung magagandang maidudulot sa'yo, kung ano ba yung benefits nito as mananampalataya, as Islam. Kasi once na pinag-aralan mo po kasi yung relihiyong Islam, doon mo malalaman yung tamang pagsamba, tamang pananampalataya, tamang pagsala. Kasi ako nung time na yun, struggle ko talaga. Paano magsala? Isa bahay, hindi ko nakikita yung asawa ko na nagtatahiyat. So mga sala ko nun walang tahiyat. Hindi ko kasi alam yun, kasi hindi pa ako nung nag-aral. So alhamdulillah, okay naman na yun ngayon. Pero nung nagshahada ako, kahit hindi ako practicing nung mga time na yun, yung peace sa'yo nandun, tapos iba yung saya, hindi mo ma-explain. Yun siguro yung sinasabi na yung kadar, kasi kaming mga Muslim naniniwala kami sa kadar, na talagang kadar ko na maging Muslim ako. So alhamdulillah, Allahu Akbar, yung happiness na and contentment nandito mo mararamdaman. Tapos masayang maging isang balik Islam, masaya maging isang Muslim. Tulad ng iba kasi hirap sila magpaka-Muslim kasi 5 times a day daw. Pero kapag i-class yun sa'yo, yung mga ginagawa mo, kahit hindi ka nakikita ng asawa, kahit mag-isa lang ikaw sa bahay, magsasala ka kasi parang hindi kompleto yung araw mo kapag hindi ka nakapagsala. Kasi ako pag nag-aalis ako magtitinda, parang guilty ako kapag hindi ako nakapag-asar. Bago magtinda, kasi yung nagtitinda ako, maalis ako. Minsan para maaga, makabenta, pero hindi talaga. Hindi ako nakakabenta kasi parang hindi ko inuna yung Allah. Yun yung rahman ng Allah. Sa akin personal experience ko yun. So, alhamdulillah. Mashallah. So, narinig natin yung mga statement noon, mga ukhti natin na nagbalik Islam, mashallah. Matagal-tagal na, mashallah. Alhamdulillah. Minsan kasi hindi natin nararamdaman yung mga ni'mah o yung biyaya na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung iisipin natin, ang pinakamalaking biyaya na ibinigay ng Allah sa isang tao, yung tao galing siya sa ibang relihiyon, pag pumasok siya sa Islam, mararamdaman niya at malalaman niya kung gaano kalaki yung ibinigay sa kanya na biyaya. Kasi naligtas siya kaligtasan, wala nang mas higit sa biyaya na kaligtasan. Kasi yung dito sa dunya, lahat ng biyaya dito mawawala, lilipas. Pero yung kaligtasan sa araw ng paghuhukom, lifetime na yun. Ito lang yung relihiyon na tatanggapin sa araw ng paghuhukom. Yung sa mga kapatid naman na born Muslim o born pinanganak sa Islam kagaya namin, kailangan magpasalamat tayo. Maramdaman natin na napakalaki pala yung biyaya na pagiging Muslim. Blessing yun. Kaya ang pinakamainam na gawin ng mga Muslim o gawin ng tao ay unang-una, kagaya ng sinabi ni Sister Ukhti, aralin natin ang Islam. Aralin natin ang Islam para malaman natin kung gaano ba kaganda ang relihiyon natin. Kasi yan yung pinakaunang-unang isinugo sa propeta, ang pag-aaral. Kailangan talaga pag-aralan yung Islam para makita natin yung kahalagahan o kagandahan ng kainaman ng Islam. Sabi pa nga ng Allah Ta'ala, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Hindi magiging magkapareho ang may alam sa walang alam. So yun yung mashallah, yun yung natutunan natin sa testimony nila kung gaano ba kalaki, mashallah, yung biyaya na pagiging Muslim. Mashallah. محمد كان علم كليبس.